Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Ito ang unang kabanata ng ating kwento. Magkano ba talaga ang ginastos mo sa simpleng handaan na ito, Sam? Tingnan mo nga ang paligid, mukhang cheap at walang lasa. Si Matt ay isang matagumpay na negosyante, pero ikaw, hanggang ngayon ay parang katulong pa rin kung kumilos at mag-isip. Ang boses na yon ni Maribel ay parang matalas na kutsilyo na sumaksak sa katahimikan ng kusina. 10 taon na akong kasal kay Matt. 10 taon ko ring tinitiis ang bawat pait, bawat insulto, at bawat pagpapahirap ng pamilya Santos. Ako ang unang gumigising sa umaga para magluto ng almusal. Ako ang nag-aalaga kay Doña Elena kapag sumusumpong ang kanyang sakit. Ako ang nagbabayad ng mga utility bills at nag-aayos ng mga utang ng pamilya, gamit ang sarili kong maliit na ipon mula sa mga lumang sidelines ko. Ginawa ko ang lahat ng iyon dahil naniwala ako sa isang bagay. Basta buo at tahimik ang pamilya, sapat na ang sakripisyo ko. Nang sumapit ang gabi ng aming ika-10 anibersaryo ng kasal, nag-ayos ako ng isang simpleng hapunan sa bahay. Nagluto ako ng mga paboritong pagkain ni Matt. Ngunit nang bumukas ang pinto ng bahay, hindi lang si Matt ang pumasok. Kasama niya si Selena Cruz, ang magandang finance consultant ng kanyang kumpanya na matagal ng paborito ni Maribel. Habang nakatayo ako sa harap ng hapagkainan na may hawak na baso ng tubig, biglang kumuha si Matt ng isang maliit na pelos na kahon mula sa kanyang bulsa. Kumuha siya ng isang kumikislap na diamanteng bracelet at dahan-dahang isinuot iyon sa pulso ni Selena sa harap ng buong pamilya. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa kumpanya, Selena, sabi ni Matt habang nakatitig sa mga mata ng babae. You deserve this. Kumuha rin si Matt ng isa pang maliit na brown na kahon at inihagis iyon sa ibabaw ng mesa sa harap ko. Ayan ang para sa'yo, Sam. Pasensya ka na, medyo busy ako ngayong linggo, kaya iyan lang ang naibili ko. Nang buksan ko ang kahon, walang laman ito kundi isang lumang coupon book para sa isang murang grocery store. Naramdaman ko ang mabilis na paglamig ng aking mga kamay. Tumigil ang ikot ng mundo ko. Ang aking lalamunan ay parang tinikang bigla, at ang dibdib ko ay sumikip sa matinding sakit. Wala akong mailabas na boses. Ang mga luha sa aking mga mata ay pilit kong pinipigilan dahil ayaw kong magmukhang kaawa-awa sa harap ni Maribel na kasalukuyang nakatitig sa akin nang may pang-insultong ngiti. Lumalapit si Maribel sa akin at pabulong na nagsalita sa aking tainga. Dapat alam mo kung saan ang lugar mo, Sam. Si Selena ang totoong nakakatulong sa negosyo ni Matt. Ikaw, pabalat bunga ka lang. Wais si Matt, hindi niya sasayangin ang pera niya sa isang taong walang pakinabang. Hindi ako kumibo. Lumingon ako kay Matt, umaasang makakakita man lang ng kahit konting hiya o awa sa kanyang mga mata. Ngunit ang nakita ko lang ay malamig at walang pakialam na tingin. Tumalikod ako at dahan-dahang naglakad patungo sa silid sa itaas. Ang bawat hakbang sa hagdan ay parang may mabigat na kadena na nakatali sa aking mga paa. Pumasok ako sa banyo at isinara ang pinto. Napasandal ako sa pader at dahan-dahang napaupo sa malamig na semento. Tinakpan ko ang aking bibig gamit ang 2 kamay upang hindi lumabas ang anumang tunog ng pagtangis. Ang katawan ko ay nanginginig sa matinding sakit at pagkawasak ng aking puso. 10 taon ng aking buhay, ibinigay ko sa lalaking ito. Ipinagpalit ko ang aking pangarap at karera para maging isang mabuting asawa. Ngunit sa huli, isang basahan lang pala ang tingin nila sa akin. Nang humupa ang aking pag-iyak, narinig ko ang yabag ng mga paa sa labas ng banyo. Lumabas si Matt sa balkonahe na ilang hakbang lang ang layo sa akin. Dahan-dahan kong binuksan nang bahagya ang pinto ng banyo para makinig. Nag-uusap sila ni Selena sa telepono. Huwag kang mag-alala, Selena, malamig na boses ni Matt ang narinig ko sa kalagitnaan ng katahimikan ng gabi. Inaayos ko na ang lahat ng papeles. Ililipat ko muna ang lahat ng pera mula sa mga emergency account ng kumpanya patungo sa pangalan mo bago ako maghain ng diborsyo. Laban sa walang kwentang babaeng iyon. Wala siyang makukuha kahit isang sentimo. Babalik siya sa kung saan man siya nanggaling na walang-wala. Napatigil ang tibok ng aking puso. Ang matinding sakit na naramdaman ko kanina ay biglang napalitan ng isang malamig at matalim na katotohanan. Hindi lang pala ako iniinsulto ng lalaking ito. Pinaplano na rin niyang sirain ang buong buhay ko at itapon ako na parang basag na plato matapos niyang kunin ang lahat ng kaya kong ibigay. Bumalik ako sa aking silid
Sa ibabaw ng mesa, nakikita ko ang aking lumang wallet, kung saan nakatago ang isang resibo at isang tseke na nagkakahalaga ng 50,000 piso. Iyon ang huling natitirang pera mula sa aking personal na ipon bago ako ikasal. Nabalak ko sanang ibayad sa susunod na buwan para sa gamot ng kanyang ina na si Doña Elena. Dahan-dahan kong kinuha ang tsekeng iyon. Ang aking mga kamay na nanginginig kanina ay biglang naging steady at matatag. Kumuha ako ng panulat at pinirmahan ang tseke para sa sarili kong pangalan bago ko ito ipinasok sa loob ng aking bag kasama ang aking mga personal na dokumento. Sa sandaling iyon, alam kong wala nang balikan. Ang Samantha na tahimik, nagtitiis, at nagpapakamartir ay namatay na sa gabing ito. Nakalabas ako ng kwarto ng madaling araw habang tahimik ang buong bahay. Ang bawat hakbang ko sa madilim na pasilyo ay may kasamang matinding pagnanais na alalamin kung hanggang saan ang kasamaan ng lalaking pinagkatiwalaan ko ng 10 taon. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng maliit na opisina ni Matt sa ibaba. Naupo ako sa harap ng kanyang laptop, gamit ang mga lumang memorya ng aking pinag-aralan sa accounting at finance bago ako nagpakasal. Inilagay ko ang mga passwords na madalas niyang gamitin. Nang magbukas ang screen, agad kong binuksan ang sistema ng mga financial statements at bank transfers ng kumpanya. Hindi ako nagkamali. May mga malalaking halaga ng pera na paulit-ulit na inililipat mula sa pangunahing account ng kumpanya patungo sa 3 magkakaibang dummy accounts. Ang mga pangalang nakatala bilang benepisyaryo ay pawang mga kumpanyang pagmamay-ari ng mga kamag-anak ni Selena Cruz. Ang huling transaksyon na ginawa kagabi lang ay nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Kinuha ko ang aking telepono at isa-isang pinikturan ang bawat dokumento, bawat bank transfer receipt, at bawat kontratang walang sapat na batayan. Ang aking mga daliri ay mabilis na gumagalaw habang ang aking puso ay pumapalo sa matinding galit. Ngunit sinigurado kong malinaw at kumpleto ang bawat larawan. Kinabukasan ng umaga, bumaba ako sa kusina na para bang walang nangyari. Nakaupo si Maribel sa hapagkainan habang nagtatala ng kanyang mga personal na gastusin. Nang makita niya ako, agad siyang nag-utos ng may kasamang matalas na boses. Sam, ipagtimpla mo ako ng kape at siguraduhin mong mainit-init pa dahil marami akong pupuntahang meeting ngayon. Huwag kang babagal-bagal dyan na para kang tuod. Dahan-dahan kong ibinaba ang basong hawak ko sa ibabaw ng mesa. Hindi ako kumilos para pagtimpla siya ng kape. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata nang walang alinlangang ipinapakita. Ang malamig at matatag kong tingin ay nagdulot ng bahagyang pagkabigla sa kanyang mukha. Napatigil siya sa pagpindot sa kanyang telepono at bahagyang napaatras sa kanyang upuan. Ano bang tinitingin-tingin mo dyan? Tanong ni Maribel na subok na itago ang kanyang pagkailang. Bingi ka na rin ba ngayon? May mga kamay at paa ka, Maribel, mahinahon, ngunit matigas kong sagot sa kanya. Marunong ka ring magtimpla ng sarili mong kape. Bago pa makapagsalita ng masama si Maribel, biglang tumunog ang aking telepono sa ibabaw ng counter. Isang hindi kilalang numero mula sa ibang bansa ang lumabas sa screen. Sinagot ko ang tawag at inilagay ang telepono sa aking tainga habang naglalakad palayo sa kusina. Is this Mrs. Samantha Rivera Santos? Tanong ng isang formal na boses ng lalaki sa kabilang linya. Yes, speaking. Sino po sila? Sagot ko. I am Attorney Gabriel Flores, the senior legal counsel of the late Don Rafael Rivera in New York. I am calling to officially inform you of your uncle's passing 2 days ago. As per his huling bilan at testament, you are required to report to our main law office in Makati as soon as possible for the reading of his confidential will. Napatigil ako sa gitna ng sala. Ang aking Uncle Rafael, ang kapatid ng aking yumaong ama na matagal nang naninirahan sa Amerika at hindi ko nakikita mula noong bata pa ako, ay wala na. Ngunit bago pa man ako makapagtanong tungkol sa nilalaman ng utos, mabilis na idinagdag ng abogado ang isang mahalagang paalala. Please come alone, Mrs. Santos. Strictly alone. Do not inform your husband or anyone from the Santos family about this meeting. Nakatayo ako sa gitna ng sala habang nakahawak pa rin ng mahigpit sa aking telepono. Sa kabilang banda ng silid, nakasabit sa divider ang amoy ng mamahaling pabango ni Selena na bumaon sa formal na Amerikana ni Matt na aking hinahawakan para dalhin sa laundry room. Ang matamis,
ngunit nakalalasong amoy na iyon ay paalala sa akin ng lahat ng kasinungalingan at pagtataksil na nakapalibot sa aking buhay. Pumasok ako sa mataas na gusali ng law firm sa Makati nang walang ibang kasama. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng opisina ni Attorney Gabriel Flores ay tila nagpalamig din sa nag-aalab kong kaba. Naupo ako sa harap ng malaking mesang gawa sa mahogany habang inaayos ng abogado ang ilang makapal na folder na may tatak ng seal mula sa New York. Condolences, Samantha, panimula ni Attorney Flores habang iniaabot sa akin ang isang baso ng tubig. Don Rafael passed away peacefully. Ngunit bago siya nawala, sinigurado niyang protektado ang tanging kapamilya na natitira sa kanya, ikaw. Binuksan ng abogado ang unang dokumento at binasa ang opisyal na testamento. Napatigil ang tibok ng aking puso nang marinig ko ang mga numero. Hindi lang pala isang lumang bahay o maliit na lupain ang iniwan ng aking tiyuhin. Si Don Rafael Rivera ay nakaimbak ng malaking kayamanan mula sa kanyang mga negosyo sa Amerika at Europa. 30 milyong dolyar. May kasama pa itong mga shares of stock sa mga nangungunang kumpanya sa Pilipinas, kabilang na ang real estate conglomerate na Rivera Estates, pati na rin ang mga titulo ng iba't ibang ari-arian sa Bonifacio Global City at Forbes Park. Nakatitig lang ako sa papel, hindi makapaniwala. Attorney, sigurado ho ba kayo rito? Bakit ako? Hindi man lang kami nakapag-usap ng matagal bago siya pumanaw. Inabot sa akin ni Attorney Flores ang isang sulat na may sulat kamay ng aking tiyuhin, kasama ang isa pang itim na folder. Don Rafael knew everything, Samantha, seryoso ang sabi ng abogado. Kahit malayo siya, kumuha siya ng mga private investigators, 2 taon na ang nakararaan para bantayan ang kalagayan mo. Alam niya kung paano katratuhin ng pamilya Santos. Alam niya ang tungkol sa mga utang ni Matt, ang mga iligal nitong transaksyon sa kumpanya, at ang pakikipagrelasyon nito sa ibang babae. Pinuksan ko ang itim na folder, lumingon sa akin ang mga larawan ni Matt na kasama si Selena sa iba't ibang hotel, pati na rin ang kopya ng mga pekeng kontratang ginawa ni Matt para tularan ang pirma ng mga investors. May nakakabit ding listahan ng mga loan sharks at ng mga underground lenders na pinagkakautangan ni Matt ng milyon-milyong piso. Nanginig ang aking mga kamay habang binabasa ko ang huling bahagi ng sulat ni Don Rafael. Samantha, aking pamangkin, ang perang ito ay hindi para baguhin ang pagkatao mo, kundi para bigyan ka ng kalayaang mamili. Huwag mong ibigay ang pamana kong ito sa mga taong sumisira sa iyo. Huwag mong ilabas ang kayamanang ito hanggat hindi mo natututunang tayuan ang sarili mong mga paa. Ibinibigay ko sa iyo ang kapangyarihang ito para ikaw mismo ang pumili kung paano mo babawiin ang iyong dignidad. Inilagay ni Attorney Flores ang isang formal na business card sa ibabaw ng mesa. Card ito ng isang kilalang international financial manager at corporate litigation lawyer. May utos din si Don Rafael, pagpapatuloy ng abogado. Hindi mo pwedeng ipaalam sa kahit kanino ang pamanang ito sa loob ng 3 buwan. Sa loob ng panahong iyon, ituturo namin sa iyo kung paano pamahalaan ang Rivera Estates at kung paano gagamitin ang batas para protektahan ang sarili mo. Kinuha ko ang business card. Tinitigan ko ang pangalan ng abogado habang pumasok sa aking isip ang listahan ng mga utang ni Matt at ang mga panlolokong ginagawa nito sa sarili niyang kumpanya. Ang sakit na naramdaman ko nitong mga nakaraang araw ay tuluyan ng napalitan ng isang malinaw at matatag na layunin. Attorney Flores, mahinahon, ngunit matatag kong sabi. Simulan na natin ngayon. Gusto kong matutunan ng lahat. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ako sa buhay na para bang walang nagbago. Ginagawa ko pa rin ang mga gawaing bahay, ngunit sa bawat oras na wala si Matt at Maribel, tahimik akong nag-aaral sa tulong ng mga abogado at financial advisors na ibinigay ni Attorney Flores. Natutunan ko kung paano basahin ang mga komplikadong kontrata, kung paano gumagana ang corporate law, at kung paano susuriin ang mga utang at assets. Isang hapon, habang nag-iisa ako sa bahay kasama ang ina ni Matt na si Doña Elena, biglang naging mabilis ang paghinga ng matanda. Napahawak siya sa kanyang dibdib at dahan-dahang napaluhod sa sahig ng sala. Ang kanyang mukha ay namutla at pilit siyang nagsasalita, ngunit walang lumalabas na boses. Mabilis akong tumakbo lapit sa kanya. Agad kong ginamit ang aking kaalaman sa pangunahing paunang lunas para alalayan ang kanyang paghinga.
habang mabilis kong tinawag ang pribadong ambulansya ng pinakamalapit na ospital. Kinuha ko ang aking bag at tinawagan si Maribel para ipaalam ang nangyari. Maribel, si Mommy ay inatake sa puso. Nasa bahay kami ngayon at papunta na ang ambulansya. Pumunta ka agad sa ospital. Sigaw ko sa telepono. Ngunit ang sagot ni Maribel ay puno ng kawalan ng pakialam. Ano? Busy ako sa mall ngayon kasama ang mga kaibigan ko, Sam. Ikaw na ang bahala dyan. Huwag mo akong abalahin sa mga ganyang bagay. Ikaw naman ang nakatuka sa pag-aalaga sa kanya. Ibinaba ni Maribel ang telepono. Wala ring sagot ang telepono ni Matt nang subukan ko siyang tawagan ng paulit-ulit. Ako ang sumama sa ambulansya at nanatili sa tabi ni Doña Elena sa loob ng emergency room. Pagkalipas ng ilang oras na gamutan, inilipat si Doña Elena sa isang pribadong silid. Nang magdilat siya ng mata at makitang ako lang ang nakaupo sa tabi ng kanyang kama, habang hawak ang kanyang kamay, dahan-dahang lumabas ang mga luha sa kanyang mga mata. Sam, mahinang boses ng matanda habang pilit na humahawak sa aking daliri. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang at masasamang salitang naisabi ko sa iyo noon. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, Mommy. Kailangan niyo pong magpahinga, pakiusap ko. Umiling si Doña Elena. Hindi, Sam. Kailangan mong malaman ang katotohanan. Si Maribel, siya ang pilit na nagpapasama ng tingin ko sa iyo. Ginawa niya iyon para hindi ko mapansin na unti-unti niyang kinukuha ang aking mga ipon. Ginamit niya ang aking pangalan para kumuha ng mga loan sa bangko at sa mga lending companies para pambayad sa kanyang mga luha at luho. Niyakap ko ang matanda habang patuloy siyang umiiyak. Nalilito ako noon, Sam. Akala ko ginagawa iyon ng aking mga anak para sa pamilya. Pero ikaw na hindi ko man lang naipagtanggol kailanman, ikaw pa ang nagligtas sa buhay ko ngayon. Inabot sa akin ni Doña Elena ang kanyang maliit na bag at kumuha ng isang nakatagong papel. Isang papeles iyon ng pagkakautang na may piking lagda ni Doña Elena na ginawa ni Maribel noong nakaraang buwan lang. Huwag mong hahayaang sirain nila ang buhay mo, Sam, pabulong na sabi ng matanda. Umalis ka na sa pamilyang ito bago ka pa nila tuluyang ubusin. Kinuha ko ang papeles at maingat na itinago sa aking bag. Binayaran ko ang buong bill ng ospital gamit ang nakatagong account na inihanda para sa akin ni Attorney Flores. Ngunit pinalagay ko sa resibo na ang bayad ay mula sa pondo ng insurance para hindi maghinala si Matt at Maribel. Nakatayo ako sa labas ng kwarto ng ospital habang nakatitig sa papel ng pagkakautang na hawak ko. Sa loob ng lukot na papel na iyon ay ang patunay na ang pamilyang ito ay hindi lang sirain ang moralidad, kundi handa ring ipahamak kahit ang sarili nilang ina para lamang sa pera. Isang araw matapos mailabas sa ospital si Doña Elena, nagpasyal ako sa isang pribadong kafe sa Bonifacio Global City. Ngunit hindi ako naroroon para magpahinga. Nakaupo sa harap ko si Selena Cruz, ang babaeng ginagamit ni Matt para sakupin ang aking pwesto at itapon ako sa kangkungan. Nang makita ako ni Selena, pumasok siya na may kasamang matayog na lakad at nang insultong ngiti sa kanyang mga labi. Naupo siya sa aking tapat at nagdikwatro. Anong kailangan mo sa akin, Sam? Malamig at aroganting tanong ni Selena. Kung tungkol ito kay Matt, sinasabi ko na sa'yo, huwag ka nang magpakatanga. Inaayos na niya ang diborsyo ninyo. Wala ka ng lugar sa buhay niya. Hindi ako nagtaas ng boses. Wala ring galit sa aking mukha. Dahan-dahan kong inilabas mula sa aking bag ang isang makapal na envelope at inilapag ito sa ibabaw ng mesa, eksaktong sa harap niya. Tingnan mo muna yan bago ka magsalita, Selena, mahinahon kong sabi. Binuksan ni Selena ang envelope nang may pag-aalinlangan. Ngunit habang binabasa niya ang bawat pahina, unti-unting nawala ang arrogance sa kanyang mukha. Napalitang ito ng labis na pagkabigla at panlalamig ng kanyang balat. Ang hawak niya ay ang mga legal na dokumento mula sa law firm ni Attorney Flores. Ipinapakita roon na ang lahat ng dummy accounts na itinayo ni Matt sa ilalim ng pangalan ng kumpanya ng pamilya ni Selena ay may nakakabit na pananagutan sa batas. Mas malala pa, may kopya rin roon ng isang lihim na pondo sa offshore account sa Cayman Islands na itinayo ni Matt sa ilalim ng pangalan ng ibang babae. Isang batang model na lihim din palang ginagastusan ni Matt sa nakalipas na 6 na buwan. Ano? Ano ito? Nanginginig ang boses na tanong ni Selena habang patuloy na naglilipat ng pahina.
Ginagamit ka lang ni Matt, Selena, malamig kong paliwanag sa kanya. Inilalagay niya ang lahat ng ilegal na transaksyon at utang sa pangalan ng kumpanya mo. Kapag bumagsak ang negosyo niya at nalaman ng mga awtoridad ang tungkol sa nawawalang pondo, ikaw at ang pamilya mo ang makukulong. Habang siya ay tatakas, kasama ang perang inilagay niya sa ibang bansa, kasama ang bago niyang babae. Napatakip ng bibig si Selena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot at galit. Nangako siya sa akin. Sabi niya, ako lang. Sabi niya, gagamitin niya ang pera mula sa kumpanya para sa aming dalawa. Naniwala ka sa isang lalaking mabilis magtaksil sa asawa niyang nagtiis sa kanya ng 10 taon? Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Selena, may dalawa kang pagpipilian ngayon. Ang manatiling loyal sa lalaking iyon at makulong kasama niya kapag inilabas ko ang mga ebidensyang ito sa pulisya, o ang makipagtulungan sa akin at sa mga abogado ko para iligtas ang sarili mo. Nanginig ang buong katawan ni Selena. Dahan-dahan siyang yumuko at napahawak sa kanyang ulo. Nang muli siyang tumingala, wala na ang maangas na babae sa harap ko. Ang natira na lamang ay isang taong natatakot sa sarili niyang kapahamakan. Anong kailangan kong gawin? Pabulong niyang tanong. Kumuha si Selena mula sa kanyang bag ng isang maliit na flash drive, pati na rin ang kanyang telepono. Inilapag niya ito sa mesa. Nandyan ang lahat, maagap niyang sabi habang lumalabas ang luha sa kanyang mga mata. Ang mga voice recordings ng mga usapan nila ni Maribel, kung paano kanila itatapon na walang-wala, ang mga email orders para sa paggawa ng mga peking resibo, at ang buong talaan ng mga transaksyon sa bangko. Isusuko ko ang lahat sa iyo, basta huwag mo lang akong isama sa kaso. Kinuha ko ang flash drive at ipinasok ito sa aking bag. Tiningnan ko ang babaeng dating nangiinsulto sa akin na ngayon ay nagmamakaawa na sa aking harap. Salamat, Selena, mahinahon kong sabi, habang tumatayo ako mula sa aking upuan. Ang mga abogado ko ang makikipag-ugnayan sa iyo. Siguraduhin mo lang na hindi ka magsisisinungaling sa kanila. Naiwan si Selena na nanginginig sa kanyang upuan habang ako ay naglakad palabas ng kafe. Hawak ko na sa aking mga kamay ang huling piraso ng puzzle na magpabagsak sa tore ng kasinungalingan ni Matt at Maribel. Gabi ng linggo nang mag-organisa si Matt ng isang malaking hapunan sa isang sikat na restaurant sa Makati. Dumating ang halos lahat ng kamag-anak ng pamilya Santos at ang ilang kilalang mamumuhunan sa kanilang kumpanya. Nakasuot si Matt ng mamahaling Amerikana, habang si Maribel naman ay abala sa pagyayabang ng kanyang bagong alahas sa mga bisita. Tahimik akong nakaupo sa dulo ng mesa habang nakasuot ng simpleng itim na damit. Walang sino man sa pamilya ang nag-abala na alukin ako ng inumin o ipakilala ako sa mga bisita. Para sa kanila, naroon lang ako para siguraduhing maayos ang mga gamit at dalhin ang mga lalagyan kapag may kailangang iligpit. Nang matapos ang pangunahing pagkain, tumayo si Matt sa gitna ng silid at kumatok sa kanyang baso gamit ang kutsara para kunin ang atensyon ng lahat. Magandang gabi sa inyong lahat, masayang boses ni Matt habang nakatitig sa mga bisita. Nais ko sanang iregalo sa gabing ito ang isang napakahalagang balita. Ang aming kumpanya ay nakakuha ng bagong malaking proyekto sa tulong ng ating mga bagong kasosyo. Ngunit kasabay ng bagong simulang ito sa aking negosyo, may isa pa akong mahalagang desisyon na kailangang gawin para sa aking personal na buhay. Lumingon si Matt sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kayabangan at kawalan ng galang. Kumuha siya ng isang makapal na folder mula sa kanyang bag at pabalagbag na inilapag ito sa mesa sa tapat ko, malapit sa mga baso ng alak ng mga bisita. Sam, malakas niyang sabi para marinig ng buong silid. Ito ang mga papeles para sa ating diborsyo at legal separation. Naisip ko na oras na para maghiwalay tayo. 10 taon tayong kasal, pero wala ka namang naidulot na anumang pag-unlad sa buhay ko o sa pamilyang ito. Hindi ka nababagay sa antas ng buhay na mayroon ako ngayon. Nagkaroon ng bulungan sa buong silid. Si Maribel ay napangiti ng malapad habang tumitingin sa akin nang may pangiinsulto. Magpakatotoo ka na, Sam, singit ni Maribel habang dahan-dahang umiinom ng alak. Pumirma ka na lang nang hindi ka na magmukhang kaawa-awa. Naghanda pa man din si Matt ng 500,000 piso para sa'yo bilang tulong pinansyal out of pity. Sapat na yon para makabalik ka sa probinsya ninyo
at magtayo ng maliit na sari-sari store. Tinitigan ko ang folder na nasa aking harap. Hindi ako gumalaw, hindi rin ako umiyak. Ang aking puso ay napakahinahon habang ang buong silid ay nakatitig sa akin. Naghihintay na ako ay lumuhod, umiyak, o magmakaawa tulad ng dati nilang nakikita. Dahan-dahan kong inilabas ang aking sariling itim na folder mula sa aking bag. Inilapag ko ito sa ibabaw ng mesa, eksaktong sa tabi ng papeles ng diborsyo na ibinigay ni Matt. Matt, mahinahon kong sabi habang ang boses ko ay umaalingaw-ngaw sa buong tahimik na silid. Bago natin pag-usapan ang tungkol sa diborsyo at sa 500,000 piso na sinasabi mo, baka gusto mo munang ipaliwanag sa mga investors at sa mga kamag-anak mo kung saan napunta ang 50 milyong piso na nawawala sa mga account ng kumpanya mo sa nakalipas na 2 taon. Napatigil ang ngiti ni Maribel. Ang mukha ni Matt ay biglang namutla at ang baso na hawak ng isa sa mga pangunahing mamumuhunan sa tabi niya ay bahagyang naisawsaw sa mesa sa matinding pagkabigla. Ang buong bulwagan ay napuno ng nakatutulim na katahimikan matapos kong bitawan ang mga salitang iyon. Ang mga matang kanina lang ay puno ng pangiinsulto at panggagaling sa akin ay mabilis na lumipat kay Matt. Anong pinagsasabi mo, Sam? Nauutal na boses ni Matt habang pilit na nagpapanatili ng lakas ng loob. Huwag kang mag-imbento ng kwento dahil lang ayaw mong pumirma sa diborsyo. Anong 50 milyon? Hindi na ako kailangang sumagot pa. Ang pinto ng pribadong silid ng restaurant ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Attorney Gabriel Flores kasama ang 3 may edad na lalaking nakasuit, ang mga senior legal counsel ng Rivera Estates. Sa likod nila, pumasok din si Selena Cruz, na nakayuko at hawak ang isang opisyal na folder ng mga transaksyon sa bangko. Nang makita ni Matt si Selena kasama ang mga abogado, tuluyang nawala ang natitirang kulay sa kanyang mukha. Good evening everyone, formal na boses ni Attorney Flores habang inilalabas ang kanyang identification card. I am Attorney Gabriel Flores, Chief Legal Counsel of Rivera Estates, and the personal attorney of Ms. Samantha Rivera. We are here tonight to serve formal notices regarding financial fraud, forgery, and embezzlement committed against the company and against my client. Rivera Estates, gulat na sigaw ni Maribel habang tumatayo sa kanyang upuan. Anong kinalaman ng Rivera Estates sa babaeng iyan? Isang walang kwentang bahay gambalang ang pamilya niyan. Ibinaba ni Attorney Flores ang isang malaking certified document sa gitna ng mesa. Ms. Samantha Rivera is the sole beneficiary and chairman of Rivera Estates, ang kumpanyang nagmamay-ari ng 60% ng mga ari-arian at utang ng inyong kumpanya. At ayon sa mga ebidensyang isinuko ni Mrs. Selena Cruz at sa mga resulta ng audit ng Bangko Sentral, si Mr. Mateo Santos ay napatunayang nagnakaw ng higit 50 milyong piso sa loob ng 5 taon sa pamamagitan ng paggawa ng mga pekeng kontrata at paggamit ng pangalan ng kanyang sariling ina. Napasinghap ang mga mamumuhunan sa mesa. Ang pangunahing investor ni Matt ay galit na tumayo, itinulak ang kanyang upuan at itinuro si Matt. Niloko mo kami, Matt. Sabi mo malinis ang pondo ng kumpanya mo. Lahat ng pera namin ay inilagay namin sa proyekto mo. Sa kabilang dulo ng silid, tumayo si Doña Elena mula sa kanyang wheelchair sa tulong ng isang nurse. Tinitigan niya ang kanyang anak ng may matinding pait at pagkabigo. Dahan-dahang lumapit si Doña Elena sa harap ni Matt. Bago pa makapagsalita si Matt ng anumang dahilan, isang matinding sampal ang pumatak sa pisngi ni Matt mula sa kanyang sariling ina. Ang tunog ng sampal ay dumaan sa buong silid na sinundan ng iyak ng matanda. Niloko mo ako, Matt, sigaw ni Doña Elena habang nanginginig ang buong katawan. Pinaniwala mo ako na maganda ang pakikitungo mo sa pamilya. Pinirmahan mo ang mga papel ng utang gamit ang pangalan ko habang ang babaeng ito na tinatratuhan ninyong katulong ay siya palang nagbabayad ng aking mga gamot at nagligtas sa buhay ko sa ospital. Mommy, pakinggan niyo ako. Pagmamakaawa ni Matt habang nakahawak sa kanyang pisngi at nanginginig ang 2 kamay. Huwag mo akong tawaging mommy, galit na sagot ng matanda. Wala akong anak na magnanakaw at walang utang na loob. Lumapit ang 2 lalaking naka-uniforme mula sa PNP Criminal Investigation Group na kasunod ng mga abogado. Inilabas nila ang opisyal na hirit para sa pag-aresto kay Matt at Maribel para sa kasong falsification of public documents, fraud, at syndicated estafa.
Nakatayo lang ako habang pinagmamasdan ang gulo at takot sa mga mukha ng mga taong 10 taong nagpahirap sa akin. Lumapit si Matt sa akin, lumuhod sa aking harap habang hawak ang aking damit. Sam, pakiusap Sam, iyaktang sigaw ni Matt habang lumalabas ang saganang luha sa kanyang mga mata. Asawa mo ako, pakiusap, kausapin mo ang mga abogado mo, igalang mo naman ang 10 taon natin. Babaguhin ko ang lahat, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Malamig kong tinitigan ang lalaking nakaluhod sa aking paanan. Dahan-dahan kong itinulak ang kanyang mga kamay palabas sa aking damit. Pinatay niyo na ang asawa mo noong gabing ibinigay mo ang diamante kay Selena. Habang ako ay binigyan mo ng basag na kahon, Matt, mahinahon, ngunit matatag kong sabi. Ang natitira na lang ngayon ay si Samantha Rivera at hindi ako nagmamakaawa sa mga magnanakaw. Inakay ng mga pulis sina Matt at Maribel palabas ng restoran habang nagmamakaawa at sumisigaw sa harap ng lahat ng kanilang mga kakilala at mamumuhunan. 2 linggo pagkatapos ng gabi sa restaurant, bumisita ako sa detention center kung saan nakakulong si Matt habang hinihintay ang kanyang opisyal na paglilitis. Ang dating malinis, maayos at maangas na negosyante ay wala na. Ang nakaupo sa kabilang bahagi ng makapal na salamin ay isang lalaking mabilis na pumayat, magulo ang buhok, at may malalalim na maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Nang makita niya ako, mabilis niyang kinuha ang lumang telepono sa pader at ibinaon ang kanyang mukha sa salamin. Sam! Sam! Salamat pumasok ka! Nanginginig at paos na boses ni Matt ang narinig ko mula sa linya. Pakiusap Sam, alisin mo na ang mga kaso. Ang mga abogado mo ang humahawak ng lahat ng ari-arian ko ngayon. Naipasa na ang mga titulo sa kumpanya mo. Nakuha mo na ang lahat. Huwag mo na akong ipakulong ng matagal. Mamatay ako rito, Sam. Naupo ako ng maayos sa aking upuan. Walang halong galit o paghihigante sa aking mga mata. Ang nararamdaman ko na lamang ay isang malalim at malamig na katahimikan. Hindi ko ginawa ito para sirain ka, Matt, mahinahon kong sabi sa telepono. Ginawa ko ito dahil kailangan mong bayaran ang bawat perang sinira mo, ang bawat dokumentong pinalsi mo, at ang bawat buhay ng taong ginamit mo para lang sa sarili mong kayabangan. Magsisimula tayo ulit, Sam, pagmamakaawa ni Matt habang lumalabas ang mga luha sa kanyang mga mata. Nagsisisi na ako, nare-realize ko na ikaw lang ang tanging babaeng totoong nagmamahal sa akin. Si Selena, si Maribel, iniiwan nila ako ngayong wala na akong pera. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Napangiti ako ng bahagya, isang malungkot na ngiti para sa lalaking hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakaunawa kung ano ang tunay na nawala sa kanya. Nang ibigay ko sa iyo ang 10 taon ng buhay ko, Matt, hindi pera ang ibinigay ko sa iyo. Ibinigay ko sa iyo ang aking tiwala, ang aking oras, at ang aking pagkatao, malamig kong sabi. Inisip mo na walang halaga ang mga iyon dahil wala akong sariling bank account. Ngayon, mayroon na akong 30 milyong dolyar at ang buong Rivera Estates, pero hindi iyon ang pinakamahalagang bagay na mayroon ako. Kinuha ko ang opisyal na kasunduan sa diborsyo at ang kasunduan sa paghahati ng mga natitirang utang mula sa aking bag at inilagay ko ito sa slide slot sa ilalim ng salamin para pirmahan niya. Ang pinakamahalagang bagay na mayroon ako ngayon, Matt, ay ang kalayaan kong mamuhay nang wala ka. Pagpapatuloy ko. Pirmahan mo iyan. Binayaran ko na ang mga natitirang utang ni Mommy Elena para hindi siya maabala ng mga loan sharks na kinuha ninyo ni Maribel. Sisiguraduhin kong magiging maayos ang buhay ng nanay mo, pero ikaw at si Maribel, haharapin ninyo ang batas. Nanginig ang mga daliri ni Matt habang hawak ang panulat. Winawipe niya ang kanyang mga luha habang pumipirma sa huling pahina ng kasunduan. Nang matapos siya, dahan-dahan kong kinuha ang dokumento. Inalis ko ang aking simpleng gintong singsing sa kasal mula sa aking daliri. Ang singsing na ibinigay niya sa akin 10 taon na ang nakararaan. Dahan-dahan ko itong inilagay sa ibabaw ng counter sa harap ng salamin. I don't need to destroy you to prove that I survived you, Matt. Huling salitang binitawan ko bago ko ibinaba ang telepono. Tumayo ako at naglakad palabas ng detention center. Sa bawat hakbang ko patungo sa liwanag ng araw sa labas, naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib. Ang mabigat na kadenang pumupulupot sa aking leeg sa loob ng 10 taon
ay tuluyan ng naputol. Isang taon ang mabilis na lumipas matapos ang formal na pagtatapos ng aking kasal kay Matt. Hindi ko ginamit ang pamanang kayamanan ni Don Rafael para sa mga luho o walang kabuluhang bagay. Sa halip, itinayo ko ang Rivera Foundation, isang pondo at tulong pinansyal na nakatuon sa pagbibigay ng legal at financial literacy training para sa mga kababaihang Pilipina na nakararanas ng panlilinlang at pang-aabuso sa loob ng kanilang mga tahanan. Abala ako sa pag-aayos ng mga papeles sa aking opisina sa BGC nang pumasok ang aking secretary para ipaalam ang pagdating ng isang bisita. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Doña Elena na may kasamang magandang ngiti at hawak ang isang maliit na lalagyan ng pagkain. Mommy Elena, salubong ko sa kanya habang mabilis na tumatayo para alalayan siya sa pagupo sa sofa. Nagdala ako ng paborito mong adobo, Sam, mahinang sabi ng matanda habang hinahawakan ang aking mga kamay. Gusto ko lang siguraduhin na kumakain ka ng maayos sa kabila ng napakarami mong pinagkakaabalahan. Niyakap ko si Doña Elena, bagamat nakakulong pa rin sina Matt at Maribel para sa kasong fraud at falsification ng mga pampublikong dokumento. Sinigurado ko na hindi pababayaan si Doña Elena. Kumuha ako ng isang mahusay na caregiver para sa kanya at itinabi ang sapat na pondo para sa lahat ng kanyang pangangailangang medikal. Maraming salamat po, Mommy, nakatutuwang sabi ko. Napakalaking tulong po nito para sa akin ngayon. Habang nag-uusap kami, dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Daniel Reyes, ang punong inhinyero ng aming bagong housing project para sa mga kapuspalad na pamilya. Kasama niya ang kanyang 8 taong gulang na anak na babae na si Sofia. Si Daniel ay isang byudo na 3 taon nang nag-iisang nagpapalaki sa kanyang anak. Sa nakalipas na 6 na buwan naming pakikipagtrabaho sa isa't isa, nakilala ko siya bilang isang taong may malalim na respeto, integridad, at buong pusong pagmamahal sa kanyang pamilya. Good afternoon, Ma'am Sam, Doña Elena, magalang na bati ni Daniel, habang inilalapag ang ilang blueprints sa aking mesa. Si Sofia ay mabilis na tumakbo lapit sa akin at inabot ang isang maliit na iginuhit na larawan. Tita Sam, look, I drew our new school site for the foundation. Napangiti ako ng malapad habang kinukuha ang larawan. Napakaganda nito, Sofia. Ilalagay ko ito sa frame sa tabi ng aking desk. Tumingin si Daniel sa akin habang ang kanyang mga mata ay puno ng matinding paghanga at paggalang. Narinig ko ang speech mo sa ginanap na Women's Summit kahapon, Sam. Napakalaking inspirasyon ng ginagawa mo para sa napakaraming tao. Salamat, Daniel. Natutunan ko lang na ang perang ibinigay sa akin ay walang halaga kung hindi ko gagamitin para bigyan ng boses ang mga taong dating tulad ko, walang laban at walang kaalaman, mahinahon kong sagot. Nang maiwan kaming dalawa ni Daniel sa balkonahe ng opisina, habang naglalaro si Sofia kasama si Doña Elena sa loob, dahan-dahang lumapit si Daniel sa aking tabi. Sam, mahinang simula ni Daniel habang nakatitig sa tanawin ng lungsod sa ilalim ng liwanag ng hapon. Alam ko ang mga pinagdaanan mo sa nakaraan. Alam ko kung paano nasira ang tiwala mo sa mga tao. Kaya ayaw kong magmadali at ayaw kong isipin mo na gusto kitang iligtas. Lumingon ako sa kanya, naghihintay sa kanyang susunod na sasabihin. Hindi mo kailangan ng tagapagligtas, Sam, pagpapatuloy ni Daniel nang may malambot at tapat na boses. Nailigtas mo na ang sarili mo. Ang gusto ko lang itanong, kung papayag ka, gusto kong maging taong maglalakad sa tabi mo. Walang kontrol, walang kasinungalingan, pantay na pagsasama at respeto. Tinitigan ko si Daniel, walang kaba o takot sa aking dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na hindi nakasalalay sa ibang tao, kundi sa buong tiwala ko sa aking sarili. Hindi ako naghahanap ng taong bubuo sa akin, Daniel. Mahinahon kong sagot habang nakangiti. Buo na ako. Pero masaya akong maglakad kasama ang isang taong tulad mo. Isang umaga habang pumarada ang sasakyan ng Rivera Estates sa tabi ng isang pampublikong pasilidad sa Quezon City, tinitigan ko ang tanawin mula sa bintana. Sa labas, nakikita ko ang mga bilanggong nakasuot ng kulay kahel na uniforme na naglilinis ng kalsada bilang bahagi ng kanilang community service programa. Sa gitna ng grupo ng mga iyon, nakita ko si Matt. Ang kanyang balat ay nangitim sa ilalim ng matinding init ng araw,
Ang kanyang mga kamay na dating maingat sa paghawak ng mga mamahaling papeles ay puno na ngayon ng paltos mula sa paghawak ng walis at pala. Sa kabilang banda naman, si Maribel ay abalang nagtatrabaho sa isang maliit na pamilihang bayan, pilit na kumikita ng pambayad sa kanyang mga natitirang utang matapos rematahin ng bangko ang lahat ng kanyang ari-arian. Hindi ako bumaba ng sasakyan. Wala na sa aking puso ang pagnanais na muling makipag-usap o tingnan sila ng may galit. Ang karmang natanggap nila ay hindi nagmula sa aking paghihiganti, kundi sa sarili nilang mga maling desisyon at kasakiman. Dahan-dahan kong itinaas ang salamin ng bintana at sinabihan ng driver na magpatuloy sa pagmamaneho patungo sa aming bagong outreach center sa Batangas. Pagdating sa tabing dagat kung saan gaganapin ang opisyal na pagbubukas ng panibagong pasilidad ng Rivera Foundation, nandoon na si Daniel, si Sofia, at si Doña Elena. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ay sariwa at malamig sa balat, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa ufok, nag-iiwan ng kulay gintong liwanag sa buong paligid. Inabot ni Sofia ang aking kamay at sabay kaming naglakad patungo sa dalampasigan para magpalipad ng mga maliliit na ilaw sa tubig, kasama ang mga kababaihang tinulungan ng pundasyon. Lumingon si Daniel sa akin at inabutan ako ng isang baso ng mainit na tsaa. Ano ang iniisip mo, Sam? Tanong ni Daniel habang nakatayo sa aking tabi. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Tinitigan ko ang malawak na dagat sa aming harap. Iniisip ko kung paano nagbago ang lahat. Akala ko noon, ang pagiging mabuting asawa ay nangangahulugan ng paglimot sa sarili kong pangalan at pangarap. Akala ko sapat na ang magtiis para manatiling buo ang isang tahanan. At ngayon, tanong muli ni Daniel habang nakangiti. Ngayon, alam ko na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nakasalalay sa kung kanino siya nakakabit o kung magkano ang pera sa kanyang bank account, mahinahon kong sagot. Ang tunay na halaga ay ang kakayahang tumayo sa sariling mga paa, ang pagtatanggol sa sariling dignidad, at ang pagiging liwanag para sa ibang taong nasa dilim. Kinuha ko mula sa aking bag ang lumang notebook kung saan nakatago ang huling sulat ni Don Rafael Rivera. Binuksan ko ang huling pahina at kumuha ng panulat. Sa ilalim ng huling bilin ng aking tiyuhin, isinulat ko ang aking sariling huling tugon. Maraming salamat, Uncle Rafael. Ang 30 milyong dolyar na iniwan mo ay ibinigay sa akin ng kalayaan. Ngunit ang lakas na ipaglaban ng sarili ko ay nagmula sa sarili kong puso. Hindi na ako ang asawa ni Matt. Ako si Samantha Rivera, buo, malaya at masaya. Isinara ko ang notebook at maingat na ipinasok ito sa aking bag. Niyakap ako ni Daniel habang si Sofia ay tumatakbo sa tabi ng tubig. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, tiningnan ko ang bukas ng walang takot, walang lungkot, at walang anumang alinlangan sa aking sariling halaga. Napakasarap sa pakiramdam na makarating tayo sa dulo ng kwentong ito, kasama kayong lahat, mga mahal kong tagapakinig. Maraming salamat sa inyong oras at tiyaga sa pagsubaybay sa bawat hakbang ng buhay ni Samantha. Habang isinusulat ko ang huling kabanata ng kanyang kwento, hindi ko maiwasang mapaisip sa napakaraming kababaihan sa ating lipunan, na tulad ni Sam, mga taong buong pusong nagmamahal, nagtatrabaho ng walang reklamo, at handang isakripisyo ang sariling pangarap para lamang sa pamilya. Ngunit madalas, ang labis na kabaitan at pananahimik ay inaabuso ng mga taong walang ibang nakikita, kundi ang sarili nilang kapakinabangan. Sa buhay, ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa laki ng perang pumasok sa ating mga kamay o sa karangyang ipinapakita natin sa iba. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng malinis na konsensya, ang kaalaman sa sarili mong halaga, at ang lakas ng loob na sabihing sapat na kapag ang dignidad mo na ang tinatapak-tapakan. Ang pera mula sa pamana ay nagbigay lang kay Sam ng pagkakataon. Ngunit ang kanyang katalinuhan sa pag-iingat ng mga papeles at ang kanyang hindi paglimot sa sariling kaalaman ang totoong nagligtas sa kanya mula sa kapahamakan. Kayo, mga mahal kong tagapakinig, kung kayo ang nasa kalagayan ni Samantha noong gabing iyon, nang ibigay ang pambabaliwalang regalo sa inyo, ano ang magiging unang hakbang na gagawin ninyo? Saan ninyo ngayon pinapakinggan ang kwentong ito at ano ang pinakamahalagang aral na nakuha ninyo mula sa karanasan ni Sam?
Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba dahil lagi kaming nakatutok para magbasa at makinig sa inyong mga kwento. Huwag nyo rin sanang kalimutang mag-like at mag-share ng video na ito para mas marami pa tayong kapwa kababaihan na mabigyan ng inspirasyon at lakas ng loob. Manatili sana kayong ligtas, matatag at laging may tiwala sa inyong sariling kakayahan. Turtles of Dignity, ang tahimik na asawa. Ang kwentong ito ay isinulat hango sa inspirasyon ng mga totoong karanasan ng buhay sa ating paligid. Iniaalay para sa lahat ng mga taong patuloy na lumalaban para sa kanilang dignidad at kapayapaan. Paalala, ang lahat ng mga tauhan, pangalan at kaganapan sa kwentong ito ay likhang isip lamang at ginawa para sa layuning magbigay ng aliw at positibong aral sa buhay.